Breaking news po mga kababayan. BP Sara napalundag. Panalo, sobrang masaya. Congressman Sendanya talunan. Umiiyak, lumuluha, lumuhod sa sobrang lungkot sa mga pangyayaring ito mga kababayan. Eh, stress na stress itong mga kampo ni Dilima Trillanes, Tito Soto Pinkilista. Grabe, ang sabi BP Sara panalo, sobrang masaya. Congressman Sendanya talunan, lumuluha. Hala ka, bakit kaya mga kababayan? Panoorin natin ang pasabog ni General Macanas. Ay, magaling po ito mga kababayan, suportahan po natin. Grabe na, panalong panalo si BP Sara. Ito po. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Humanda ka! Umiinit ang palitan ng pahayag sa pagitan ng kampo ni VP Sara Duterte at ng akbayan matapos tahasang hamunin ng grupo sa pangunguna ni Percy Sendanya ang Vice Presidente kaugnay ng ikalawang impeachment complaint laban sa kanya. Sa isang pahayag na inilabas nitong Pebrero 7, sinabi ng akbayan, humanda kang maitala sa kasaysayan bilang kauna-unahang Vice President na na-impeach. Nako, mga kababayan, ito ang sinasabi ni Kong Sendanya. I-check natin mga kababayan kung totoo ito. Ito po ang balita ngayon. Mga kababayan ko, i-check po natin kung totoo itong mga sinasabi ni General Macanas. Nako po, totoo nga mga kababayan. Ito ang muka. Ito ang muka ni Sendanya mga kababayan. Ito yung muka mga kababayan. Halatang halata. Ito po. FB Sen. Ito mga kababayan. Nako po. Mukha pa lang kitang-kita na mga kababayan. Mukha pa lang kitang-kita na mukha ni Sendanya ang nakikita natin. Ayan Ay, nagbabanta pa siya Sabi niya dito mga kababayan humanda kang maitala sa kasaysayan. Aba, akala mo kung sino ito mga kababayan Akala mo kung sino Di ba mga kababayan, akala mo kung sino itong Sendanya na ito Ayan Akala mo kung sino? Aba, ang tindi. Tingnan nga natin mga kababayan anong sinasabi nito. Ito po. Ito, humanda ka. Umiinit ang palitan ng pahayag sa pagitan ng kampo ni BP Sara Duterte at ng akbayan matapos tahasang hamunin ng grupo sa pangunguna ni Percy Sendanya ang Vice Presidente kaugnay ng ikalawang impeachment complaint laban sa kanya. Sa isang pahayag na inilabas nitong Pebrero 7 or Pebrero 7 ng kasalukuyang taon, sinabi ng akbayan, humanda kang maitala sa kasaysayan bilang kauna-unahang BP na na-impeach, hindi minsan kundi 2 beses. Aba, kala mo na-impeach si BP Sara Ang naturang mensahe ay tugon sa video statement ni BP Sara kung saan iginigiit niyang walang basihan at ebidensya ang reklamong inendorso ng grupo. Nitong umaga ng Pebrero 7, naglabas ang video message si Inday Sara upang sagutin ang issue ng impeachment. Sa kanyang pahayag, sinabi niya, ang impeachment complaint ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensya. Dagdag pa niya, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumiti ng impeachment complaint. Ayon sa Vice Presidente, malinaw umano ang politikal na motibo ng grupo laban sa kanya. Hindi naman nagpatinag ang akbayan sa pahayag ni BP Sara sa kanilang Facebook post. Ginit ng grupo, for something she insists has no merit. It rattled her enough to release a video message not to answer the charges but to desperately attack us. Dagdag pa nila, tama na ang palusot. Prepare to go down in history as the first Vice President to be impeached, not once but twice. Para sa akbayan, hindi umano sinagot ng Vice Presidente ang mismong mga paratang, kundi inatake lamang ang mga nagsusulong ng reklamo. Mariin namang iginiit ni BP Sara
na ang impeachment laban sa kanya ay isang uri ng harassment at pamumulitika bilang patunay ng umano'y agenda. Binalikan din niya ang talumpati ni Risa Hontiveros noong Agosto 2024. While BP Sara is in power, the threat of full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Risa Hontiveros. Grabe mga kababayan ko. Ito, ang mukhang ito mga kababayan, kitang-kita nyo. Yan po ang muka ni Percy Sendanya ng Makabayan Black na sinasabi niya humanda kang maitala sa kasaysayan bilang kauna-unahang BP na ma-impeach hindi minsan kundi 2 beses. Aba, ang yabang no, mga kababayan. Ang yabang naman nito, mga kababayan ko. Akala mo may na-impeach na. Check natin ang sagot ni BP Sara dito mga kababayan. Ito po. Hindi ba lulusot ang impeachment? Check natin mga kababayan. Yung banat ni company BP Sara walang balak ilabas ang wala yan. Akbayan walang kredibilidad. Ito po mga kababayan ang balita. Ito po ang sagot ni BP Sara dyan sa balitang yan. I-check po natin mga kababayan para malaman natin ng ito po. Para hindi tayo nagfe-fake news kasi lahat ng mga may basis tayo. Ito po. Hindi na bago. Ito ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa bagong impeachment complaint na inihain laban sa kanya ng grupong Akbayan. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Wala umanong kredibilidad ang grupong Akbayan para mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint laban sa Vice-Presidente. Ito mismo ang binigyan diin ni Vice President Sara Duterte sa isang video message. Una rito, itrinansmit na ng House Secretary General sa opisina ni House Speaker Faustino D. III ang 2 impeachment complaint laban kay VP Sara. O, kita nyo mga kababayan, sinabi ni VP Sara, Akbayan walang kredibilidad na maghain ng impeachment complaint. Sabi ni BP Sara. Ano sabi ng mga komento? Tama. True. Walang ebidensya o ayaw mo lang sagutin. Huwag mo na pinagluloko ang mga tao upang tugtugin na yan. Lumang tugtugin daw, sabi ng tangalista. Ang bilis nila mag-impeach ni BP Sara. Galing no. Pero kay BBM, sinarado. Terminated na yung Akbayan na yan. Hindi magtatagal, magbabanta na naman yan. Lalabas na yung ugaling pusit, mga tangalista, mga kababayan. Mga NPA kasi, halaka. Yari na, mga tangalista umiiyak dito. Mga Company de Lima, Trillanes, sila Franz Castro. Ito mga siko, wala na, iyakan na ito mga kababayan. Takot na takot sila kay Inday Sara na maging presidente. Alam naman natin na si Inday Sara ay isang malaking danger sa kanilang dinadaanan. Kasi si Sara Duterte ay malakas, panganib sa kanilang sariling interes. Kaya itong si Percy Sendanya, yung mayabang na, ayan no, himanda kang maitala sa kasaysayan. Nagngiwi pa bilang kauna-unahang BP na ma-impeach hindi minsan kundi 2 beses. Yabang naman, sabi ni BP Sara. Isa ang Akbayan sa endorser ng pangalawang impeachment complaint. Mga kababayan, walang kredibilidad ang Akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Hontiveros. Giit ni VP Sara, walang kalakip na anumang ebidensya ang reklamong inendorso ng Akbayan para patunayan ang mga paratang sa kanya. O, kita nyo mga kababayan, walang lisensya, walang kredibilidad, puro basura ang utak. Ayan ang mga kababayan na sinasabi natin. Kaya itong mga kinakaso kay Sara, puro ano lang ito, puro chismis. Diba mga kababayan ko? O anong sabi ng
ng mga tao dito, mga kababayan. I-check natin ano sabi ng tao. Ang sinasabi ng tao, mga kababayan, nako, yari na, sabi nila. Wala na yung akbayan na yan. Basura. Parang kubeta. Halaka. Hindi na rin anya ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan, dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Binanggit rin niya ang ginawang investigasyon patungkol rito noong 19th Congress na sinasabing in aid of legislation pero isang fishing expedition naman para sa plano umanong impeachment laban sa kanya. O, kita nyo, mga kababayan, isang fishing expedition. Ayan, no, mga kababayan. Ayan ang sinasabi ng mga komento. Ayan, no, sabi, hindi na may paliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan. Ayan, no, mga kababayan ko, nakikita nyo po. Hindi na kaya, hindi na may paliwanag ng Pangulo ang patuloy na paglugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan. Kita nyo, mga kababayan? O anong sinasabi ng mga kalaban po, mga kababayan? O, itong TCC, ang tawag dito, si Tito Soto naman, sabi niya, araw-arawin natin ang session ng impeachment laban kay BP Sara Inday. Wala nang birthday. Wala nang hali-hali week. Walang sima-simana santa sa akin. Ituloy natin ito. Pagtakpan natin ang flood control. Alaka, mga kababayan ko. Ayan, no, iminungkahi ni Senate President Tito Soto na gawing araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Isama mo ng Sabado-Linggo. Upang mapabilis ang pagunlad ng paglilitis. Abang, galing naman, it should not be delayed. It need to be done as soon as possible, the fastest way possible. Para maging vice presidente na ako. Grabe naman si Tito Soto. Galing. Sabi naman ni Jason sa kay Anak Bayan Party List, BP Inday was never impeached dahil sa basurahan pinulot iyong ipinasang bayad na ika-4 na article of impeachment not once but twice by the Supreme Court unanimously and with finality. Sabi kasi ni Percy Sendanya ng Akbayan, humanda kang may tala sa kasaysayan bilang kauna-unahang BP na ma-impeach, hindi laman kundi dalawa. Aba, grabe naman ito dito sa ang balita ngayon. Napasimangot si Madam, Napasimangot, Kita nyo, nakasimangot na si Hontiveros, Walang kredibilidad ang Akbayan upang mag-endorso o magsumiti ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang pinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pamumulitikang motibo sa likod ng kanilang hakbang. Totoo naman, mga kababayan. Yari na, mga kababayan ko. Yari na dito. Ayan, tignan nyo, mga kababayan. Nako po, yari na. Ang sinasabi dito, kaduda-duda. Ito, mariing tuniligsan ni BP Sara Duterte ang investigasyon. Inilunsad ni Pangulong Marcos Jr. kaugnay na umano'y maanumalyang flood control. Ito, kaduda-duda, Diba? Ay, nako, mga kababayan, ano masasabi nyo dito? I-komento nyo ang inyong mga pwedeng i-komento dito. Okay? Anong masasabi nyo dito? Yari sila ngayon, mga kababayan. Dahil, talagang yari itong si Percy Sendanya. Walang credibility. Nayari talaga dito. Hindi naman talaga na-impeach si Sara na basura. Ikalawa, una at ikalawa Ayan, lagi silang Mary Grace, piatos sila ng piatos. Diba? Yan ang sinasabi, Mary Grace piatos, Mary Grace piatos. Wala namang silbi itong piatos-piatos na ito. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang
paglabag sa paggamit ng confidential funds. Para sa Vice Presidente, ang impeachment complaint na ito ay isang uri ng harassment at pang-abuso sa proseso at pamumulitika lamang. O, kita nyo mga kababayan, halata. Pero kay BBM, ang bilis pa nila sa alas 4. Ibinasura at walang substance. Sayang lang daw ang pera ng taong bayan sa gagastusin kung si BBM ay ma-impeach. Pero pag kay Inday Sara, ang bilis nilang buksan. Mga kababayan, gustong-gusto nila ma-impeach dahil ang kanilang pinuno gustong tumakbo sa pagkapolitika, sa pagkapangulo. Ito mga kababayan, kita nyo naman ang sabi dito. Nakikita nyo po ito. Ayan di ba maliwanag yan? Mga kababayan, nakasimangot po, sinong niloloko nila? Mga kababayan, sinong niloloko nila? Na talagang politika talaga ang dahilan kung bakit gusto nilang mapatalsik si Inday? Mag-comment po kayo mga kababayan. Ito si The Wonders Philippines. Anong masasabi nyo dito sa mga makabayan block na ito? Diba, supalpal kay Inday Sara, panalo ito. Kasi nga si Sara magiging pangulo. Makauwi o hindi si Tatay Digong, magiging pangulo si Sara Duterte. Yan ang ilista nyo, itaga nyo sa bato. Okay? Mabuhay po mga kababayan. Salamat sa inyong lahat.